Napagpasya nila Thor at Loki na maglakbay patungo sa Utgaro, ang lupain ng mga higante kalaban ng mga Diyos. Kinaumagahan, sila ay naglakbay sakay ng karwahe na hinihila ng 2 kambing. Nang abutin ng gabi sa paglalakbay, nagpahinga sila sa bahay ng isang magsasaka. Kinatay ni Thor ang 2 kambing at inilagay ito sa malaking kaldero. Inanyayahan ni Thor na sumalo sa kanila sa hapunan ang mag-anak na magsasaka. Ang anak na babae na magsasaka ay nagngangalang Roska at Chalfin naman ang lalaki. Iniutos ni Thor sa magsasaka na hihiwalay ang buto ng kambing sa balat nito. Ngunit di sumunod ang anak na lalaki na si Chalfin. Sa halip, kinuha ang bahaging pili at hinati ito gamit ang kutsilyo. Kinabukasan, nagbihis si Thor, kinuha ang kanyang maso. Napansin ni Thor na bali ang paa ng isang kambing. Nagalit ito ng gusto at nanlilisik ang kanyang mga mata. Gayon lang lamang ang takot ng buong pamilya. Ngunit na nakita ni Thor kung gaano natakot sa kanyang mag-anak, nagluwag din ang kanyang karamdaman at hiningin kapalit ang mga anak nito. Kaya't sina Chalfin at Roska ay naging alipin niya pagkatapos ito. Ang kanilang paglalakbay ay nagpatuloy patungo sa silangang bahagi ng mga higante. Naglakbay sila buong araw at naabutan ng dilim. Humanap sila ng matutuluyan. Doon nila nakita ang malaking pasilyo at napagpasyahang manatili doon. Hating gabi na, nanggulatan sila ng malakas na lindol. Nang siyasatin nila ang paligid, nakakita sila ng malaking silid. Natakot ang mga kasama ni Thor. Kaya't binunot ni Thor ang kanyang maso at tumanda sa pagkikipaglaban. Mayat-maya pa ay nakarinig sila ng malakas na ungol. Kinaumagahan, nakita ni Thor sa labas ang isang higante. Natutulog ito at umuungol ng mga lakas. Akmang pupukpukin ni Thor ng kanyang maso nang magising ang higante. Tinanong ni Thor ang pangalan ng higante. Ako si Skymir. Doon nalaman ni Thor na higante na pala ang kanilang tinulugan. Maaari ba akong sumama sa inyong paglalakbay? At ito ay pumayag naman. Nang buksan ni Thor ang kanyang bag at handa nang kumain ng kanyang almusal, wala ang baon nila Thor at ito ay nasa ibang lugar. Napagkasunduan nilang pagsamahin ang kanilang mga baon. Kaya ipinagsama ni Skymir sa isang bag ang kanilang mga baon. Sa kanilang paglalakad, nauna ang higante dahil sa manalaki nitong hakbang.
Sila ay napahinga sa isang malabay na puno. Napagod ang higante, kaya't ito'y nakatulog agad. Napakalakas itong humilik. Kinuha ni Thor ang kanilang dalang bag at inalis ang buhol nito. Ngunit hindi niya ito malis. Uminit ang kanyang ulo at kinuha ang kanyang maso. Pinokpok ang ulo ng higante. Nagising si Skymir at inaakalang may nalaglag na dahon sa Kumain na kanyang ulo. ba kayo? Oo, tapos na. Nang handa na matulog, lumipat sila ng ibang puno. Hating gabi na nang muling marinig muli ni Thor ang hilik ng higante. Nagising si Thor. Ano kaya kung pupugin ito ng 3 beses ang ganting ito? Marahil hindi niya ito kakayanin. Sa isip na iyon, hinintay niyang matulog muli ang higante. May bato bang nahulog sa aking ulo? Kinabukasan, habang natutulog pang higante, hinugod ni Thor ang maso sa ulo nito. Napatayo si Skymir, kinamot ang kanyang pisngi at nagliga. May nahulog ba sa aking ulo? Oras na para magbihis. Malapit na kayo sa karian ni Utgaro. Narinig ko kayong nagbubulungan na ako'y walang kwentang higante. Kung makakarating kayo sa karian ni Utgaro, makikita niyo yung mga malalaking tao doon. Bibigyan ko kayo ng mabuting payo. Huwag kayong magpapakita ng pagmamataas kay Utgaro. Nagpatuloy sa paglalakbay ang grupo ni Thor. Hanggang sa makita nila ang matibay na tanggulan. At sila ay nakarating na sa kaharian ni Utgaro Loki.